Again, ginagamit natin dito yung the same logic na ginagamit ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, dyan sa statement niya regarding bakit mataas yung. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Youth and the Bunon PH channel, mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video po ngayon, and ngayon po ay April 28, 2025. At ito, pag-usapan po natin, mga kababayan. Ako si Undersecretary Yusek o Yusek. Undersecretary Attorney. Lagyan natin ng attorney, mga kababayan, kasi para alam ng lahat na abogado ito. Okay, Attorney Claire Castro. Nako, umamin na ayaw ng mga Pilipino ni PBBM. Nako, delikado ito, mga kababayan. Ito, pag-usapan natin ng mabilisan ito. By the way, bago natin dito, pakinggan natin ito. Nung nakarang araw ko pa ito, sana gustong i-discuss sa inyo, kaso medyo na-busy tayo. Ayan. O ngayon na lang. Hindi pa huli ang lahat. Okay? So ito, interview niya dito sa Newswatch Plus, mga kababayan. Okay? So marami pa itong sinasabi dito si Attorney Claire Castro, pero ito muna unahin natin, mga kababayan. Pangalawa na pala ito, nung isang video natin, yung isang punto din. At ngayon dito naman, patungkol dito sa survey na lumalabas pa rin. Kasi ang hirap talagang i-explain, hindi nila ma-explain, mga kababayan. At ito, pakinggan natin, discuss natin, stay tuned kayo hanggang sa huli kasi pag-usapan natin bakit natanong natin na parang inamin dito ni Yusek Claire, nilaglag niya dito sa PBBM, mga kababayan. Diba? Yung amo niya. Instead ni si Sarah yung siraan, yung amo niya yung siniraan niya. Ayan. Ito. By the way, paki-like po and share ng video po natin, and din paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, ito, umpisa na natin pakinggan. Maiksi lang ito, mga kababayan. Then pag-usapan natin ito. Sa kanyang pamumuno at kung paano niya i-handle yung pondo. But how do you, just a few point lang po, a point to raise. Yusek, how do you reconcile that if that reflects on her leadership but yet her trust ratings po ay siya lang ang yung latest, at least for the Pulse Asia, siya lang po nakakuha ng at least mataas na ratings? Siguro, pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa, ay approve ng mga Pilipino. Kasi habang siya ay nasa ibang bansa, yan po ang rating niya. Okay. So, kung na-shock yung nag-i-interview, mga kababayan, hindi na-shock siya doon sa sagot. Ito, patuloy natin, baka meron pa. Yusek, last Gusto na Pilipino dito na ang kagaya ni DP Sara. Hindi ko alam kasi ayoko namang questionin, ayoko namang i-judge kung ano man po yung naging survey. Pero lumalabas po dyan na parang mas gusto ng tao habang siya'y wala. Okay. Yusek Castro, last na lang po, no? Ito, mga kababayan, sabi ko, maiksi lang ito. Ito, pag-usapan natin ng mabilisan. Kasi nakatatawa. Ewan ko lang, again, mga kababayan, kaya nga inuulit ko ito. Ito, abogado ito, attorney. Ulitin natin, Undersecretary Attorney Claire Castro, mga kababayan. Ito, bago tayo pumunta doon sa napaka-importanting punto, ito muna. Okay? Unang-una, tinatanong niya, kini-question niya kung sino yung mga respondents dito. Okay? Kasi daw, baka during the survey, mga kababayan, ang natanong yung hindi mga naabutan ng mga tulong ng gobyerno. Okay? So basically, sinasabi niya dito, yung gobyerno naging selective. Okay? Instead na gumawa ng programa na kung saan tayong lahat makabenepisyo, nagiging selective yung gobyerno. Dito yung mga sinasabi niya, mga kababayan, kasi nga raw, posible yung mga natanong sa survey ay yung mga hindi naabutan ng tulong. Ano bang tulong binibigay ng gobyerno? Most likely, ayuda, mga kababayan. Katulad ngayon, meron silang binibigay o binibenta na 20 pesos per kilo. Okay? And of course, hindi naman lahat ng tao mabibigyan ng oportunidad na makabili nito. Di ba? So instead na magkaroon ng programa na kung saan tutulong doon sa mga farmers na para magiging maganda yung kanilang ani, mas madali yung kanilang trabaho,
at magreresulta doon sa pagbaba ng presyo ng bigas para lahat tayo makabenepisyo, wala silang planong mga ganyan. Yung ginagawa nila, ayuda-ayuda lang. Ayuda lang din naman kasi yan. Diba? 20 pesos per kilo. Ang actual price is 33. Binibenta nila ng 20 pesos. Yung gobyerno na kung saan galing yung pera, galing pa rin sa taong bayan, sinubsidize yung 13 pesos. Okay? So, fake price. Ganyan yung ano nila. At ito yung problema niya. Baka kasi raw, tinanong during the survey, gutom. Tinanong baka yung mga natanong, yung hindi naabutan ng tulong, hindi naabutan ng ayuda. Okay? At ito pa. Sa survey mga kababayan, meron yung tinatawag na, I think alam natin itong lahat, lalo na yung mga, I think alam natin ito, yung mga nakapag-conduct ng thesis. Di ba? O yung iba pa nga, may mga master's degree pa, mga doctoral degree pa yan. Alam nila kung paano mag-conduct ng thesis at magkaroon niya ng sampling method. Okay? So, ano ibig sabihin? Kahit ilang tao pa yan kinuha, tinanong, at kung sinasabi ng researcher ay ito yung kanilang sampling na ginawa at valid yan, scientifically mga kababayan, ibig sabihin yan, yung mga taong representante or kinuha bilang respondents mga kababayan ay nagre-representa yan sa kabuuhan. Again, hindi necessary na kunin lahat ng tao, ng buong population, kukuha lang ng samples yan. Katulad ng kunan ka ng dugo, hindi lahat ng dugo kukunin sa'yo, di ba? Ng mga, halimbawa, magpa-CBC test ka. Di ba? Hindi lahat ng dugo kukunin sa'yo, of course. Mamamatay ka. Sample lang ang kukunin. May konti lang. Hindi isang baso nga, di ba? Konti lang, parang mga lang. Parang mga ganyan lang. Di ba? So, sampling yung tawag dyan. I don't know kung alam niya ni Attorney Claire Castro, baka alam niya yan, pero nagtanga-tangaan lang siya para makalusot dito. Kasi sinasabi niya, yung 2,400 na samples ay hindi daw yung representante ng ilang milyong Pilipino. Okay? At ito mga kababayan, ito importante. Ito yung pinapag-uusapan natin, importante. Trust at approval ratings yung sinurvey. Di ba? Bilang government official, tinanong, bilang presidente, bilang vice-presidente, bilang Senate President, bilang House Speaker, tinanong, kung approve ba, may tiwala ba yung mga Pilipino? At ngayon, anong sinasabi dito ni Attorney Claire Castro, mga kababayan? Sinasabi niya, pinapalabas niya dito na yung tanungan or yung interpretasyon ng results ng survey ng Pulse Asia ay patungkol doon sa approval whether nasa loob ka ng bansa or sa labas. Siyempre, di ba? Narinig niyo naman yung sagot niya. Mataas daw yung approval ni Vice President Sara kasi nandun siya sa labas. Gusto daw ng mga tao na nandun siya sa ibang bansa. Di ba? Anong tawag ninyo dito sa impormasyon na binabahagi dito ni Attorney Claire Castro, mga kababayan? Di ba ayaw niya ng fake news? Anyit ito mga kababayan, tingnan nyo ha. Tingnan ninyo. Presidential, Undersecretary Presidential Communications Officer or Office ito. Representante ito ng Communications Office ng Presidente. Yet ganito yung kino-communicate niya sa atin na information. Or ganito yung klaseng interpretasyon ng data meron sila. Nakalain nyo yan? Mag-comment kayo dyan mga kababayan kung agree ba kayo dito. Again, ulitin natin, pinag-usapan dito ang survey, trust at approval ratings bilang government officials. Hindi pa tungkol doon sa kung nasa labas ka or nasa ibang bansa. Nasa labas ka ng bansa or dito ka sa ibang bansa. Okay? O later, gamitin natin yung
logic ni Attorney Claire Castro. Okay? So again, nga ito, anong lumalabas dito? Okay? Disinformation ito mga kababayan. Oh, nagmamaniobra ito ng interpretasyon ng galing sa valid na survey. Di ba? Dinidiscredit niya yung number one, yung mga researchers at the same time, yung mga Pilipinong sumagot doon sa survey. Dinidiscredit niya. Oh. Naku mga kababayan. Oh. Kung naging estudyante ito ng teacher ko mga kababayan, during thesis defense, ganito yung sagot niya. Naku. Mukhang uulit ito. Mukhang hindi ito makapasa mga kababayan. Hindi alam yung sampling. Hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng sampling. Iba yung interpretation niya doon sa data. At ito na nga. Assuming gagamitin natin yung logic ni Attorney Claire Castro mga kababayan na kung saan mataas ang rating mo kapag gusto ng mga taong nasa labas ka. Again, gamitin natin yan. Ngayon, mababa ang rating ni PBBM at nandito siya sa Pilipinas. So ano ibig sabihin yan? Padala natin si PBBM sa labas para tataas yung rating niya. Comment nga kayo mga kababayan kung tama yung analysis ko dito. Kung agree kayo dito sa sinasabi ko. Kasi yan yung sinasabi ni Attorney Claire Castro. Di ba? Sinasabi niya, mataas ang approval rating ni Vice President Sara kasi approve ng mga tao na nandun siya sa labas ng bansa. So ngayon, mababa yung trust and approval rating ni PBBM na nandito siya sa Pilipinas. So baka pwede natin siyang ipadala saan ba? Sa Iraq yata. Kasi ito yung lumalabas mga kababayan. Again, correct me if I'm wrong. Okay, comment kayo dyan. Okay lang naman. Ate, ito mga interpretation lang naman tong sa atin, di ba? So dito lalabas mga kababayan na inaamin dito ni Attorney Claire Castro, yan nga yung tanong natin dito ngayon. Inaamin talaga dito ni Claire Castro na itong si PBBM or yung mga Pilipino ayaw na ni PBBM. Ayaw niya. Again, kahit gamitin natin itong logic ni Attorney Claire Castro, ganun pa rin ang resulta mga kababayan. So, ibig sabihin, ayaw ng mga tao ni PBBM na nandito siya sa Pilipinas. O kaya kung pwede umalis na lang siya. O tingnan nyo ngayon, nandun sa Rome, si PBBM, medyo parang ano tayo ngayon, parang peaceful tayo mga kababayan. Anyway, ito, joke lang mga kababayan. Kasi ito, again, comment kayo dito kung agree kayo or disagree dito sa sinasabi ko again, ginagamit natin dito yung the same logic na ginagamit ni Attorney Claire Castro mga kababayan dyan sa statement niya regarding bakit mataas yung trust and approval rating ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga, ito, kasi kaka-fake news niya yan. Yan nilalaglag na ninyo tuloy, ano ba to? Nilalaglag na ninyo tuloy yung amo ninyo. Diba? At ito mga kababayan, anong role ng PCO? Diba nagko-communicate kung anong proyekto, anong mga ginagawa ng government? And yet, mababa yung rating. Anong ibig sabihin nito? Saan ito pupunta? Di ba doon sa PCO? Doon sa mga doon sa taong araw-araw nagpapreskon para ibenta dapat or i-communicate dapat kung anong ginagawa ng ating Pangulo. And yet, until now, mababa yung ratings, trust and approval ratings. So, ibig sabihin dito mga kababayan, itong si Attorney Claire, kayo na nga mag-comment.
Ito, tanong ko na lang sa inyo, effective nga ba ito bilang Undersecretary PCO na halos araw-araw nagpa-press con mga kababayan? Mag-comment nga kayo dyan. Oh. Kasi yung lumalabas, inaamin niya dito na yung mga tao na ni PBBM. Gusto na ng mga tao na si PBBM ay dalhin na sa ibang bansa. Oh, ito yung pinapalabas niya dito mga kababayan. Well, anyway, sabi ko nga, maiksi lang tayo. Maiksi lang ito kasi yan yung lang punto. Kung meron pa tayong dapat pag-usapan later, try natin gawa ulit ng isang video kasi tinatawag niya dito si VP Sara mga kababayan na anay. Huwag maging anay daw. Dapat banata natin yan mamaya. Gawa tayo ng video ulit ha. Okay, so by the way, paki-like po and share ng video natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, so maraming salamat sa lahat at kita-kita tayo sa susunod na video.